halalan sa Pilipinas. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga opisyal na ipinalaga, hindi pinilit ng mamamayan. Buen día, felicidades! Dahil ikaw ay mayaman at malaki ang iyong impluensya, ikaw ay gagawin kong gobernadorcillo sa inyong pueblo. En serio? Gracias por la confianza, fraile. Malaki ang impluensya ng mga kurang baroko sa kapiling ng mga lokal na opisyal. Ang eleksyon noon ay hindi para sa pambansang pangulo, kundi para lamang sa pamamahala ng munisipyo o bayan. Buen día, todos! Ako ang ilagang pinuno ng bayan. Walang eleksyon! Yan ang utos mula sa kataas-taasan. Oo, ngunit ano po ang ibig sabihin? Wala ba kami karapatang humili ng... Wala! At wala kayong magkagawa. Magmula ngayon, susunod na lamang kayo sa mga batas na aking ihain. Sumunod na lamang kayo sa pamalaan. Ngunit hindi ito batas! Bakit di ba kami pinagkakaitan ng karapatan? Manahimik ka na! Walang makahigit sa aming mga nasa itaas. At kung kayo tututol, pues, mga gwardya, huliin niyo sila! Hindi ito maaari! At kung kayo tututol muli, hindi ako magdadalawang isip na isunod sa kanila! Lo entiendes? Sa panahong ito, hindi naging demokratiko ang sistema ng pagboto. Ang boses ng karaniwang Pilipino ay hindi pinapakinggan. Sila ay hindi na pinapakinggan at wala silang ibang magawa kundi sunod-sunuran sa nakakataas sa kanila. Noong panahon ng Amerikano, ipinakilala ang mas demokratikong halalan kung saan mas maraming Pilipino ang nakakaboto kahit may limitasyon. I'm glad to announce that now, Filipino citizens can vote, but only for those who are educated and have property. Ako ay maaaring bumoto dahil nagmamayari ako ng napakaraming ari-arian na higit sa aking dangal. At higit sa lahat ay ako ay edukado. Wait, stop right there! Why are you entering the voting center? Are you even qualified? Paumanhin, ngunit hindi ko maintindihan. Di wala ka maintindihan dahil wala kang pinag-aralan, stupido. Ang sabi niya ay hindi ka maaaring pumasok dahil hindi ka kwalipikado sa pagboto. Paano naman kami hindi kwalipikado at walang pinag-aralan? Wala ba kami karapatang bumoto? Ako po ay isang hamak lamang na magsasaka. Wala akong ahi-ahian at pinag-aralan. Ngunit, hindi ba karapatan din namin maligyan kung sino ang magiging leader sa aming bayan? Siyang tunay! Lalo na para sa aming mga babae na hindi pinapayagang bumoto. Kaya siya babae at walang pinag-aralan? Ang baba naman na tingin niyo sa amin! I'm sorry, but that's the law. You aren't qualified to vote because you're just lowly citizens and uneducated. Bagamat nabigyan ng pagkakataon na bumoto ang mga Pilipino, hindi pa rin maiwasan ang hindi napatas na pagtrato sa mga komunidad. Walang pinag-aralan, lalo na sa mga babae. Ang halaman sa mga ito ay para lamang sa piling tao at para sa lahat sa mga Pilipino. Ang ikalawang yugto, pakikibaka para sa karapatan ng kababaihan. Organizers with the League of Women Voters in New York's North Country say women's right to vote is still under threat. Mga kumari, bakit naman ngayon, wala pa rin tayong karapatang bumoto. Tayo nag-aaral, nagtatrabaho, tumutulong sa ating mga pamilya at komunidad. Hindi ba dapat magkaroon tayo ng boses sa pagpili ng ating pinuno? Tama nga, no? Ang dami nating inaambag sa komunidad, ngunit wala pa rin tayong boses. Kung maaari nang bumoto ang kalalakihan, bakit hindi pa rin tayo? Hindi ito makatarungan. Dapat na matapos ang patriarka. Porket babae tayo, minamaliit na agad? Dapat nilang malaman na babae tayo. Hindi babae lang. Ang kinabukasan ng ating bansa ay para sa lahat. Babae man o lalaki. Dahil dito, nagsimulang magplano ang magkaibigan na makikayat ng mga kababaihan ng lugar upang malakas ang kanilang grupo at mas mapasisigahan ang pamalaan. Ayon sa batas, dapat mayroong 300,000 kababaihan ang boboto para sa plebisito upang makamit natin ang ating karapatan. Kung ganon, dapat natin magprotesta
upang mapakita sa mga maraming tao na hindi patas ang pagtrato sa mga kababaihan at upang mapakita sa mga nasa itaas na ang mga kababaihan ay may kakayahan at hindi lamang dapat limitahan sa mga gawaing bahay. Magpunta tayo sa mga barangay, paralan at pamilyan upang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang patas sa pagboto. Oo, ipakita natin na handa ang kababaihan na maging bahagi ng demokrasya. Boboto ang lahat! Pati kababaihan, boboto ang lahat! Pati kababaihan, boboto ang lahat! Pati kababaihan! Mga kapatid, ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan. Ito ay kapangyarihan upang baguhin ang ating kinabukasan. Kung gusto niyo ng mas patas at mas maunlad na Pilipinas, tulungan ninyo kaming ipaglaban ang karapatang bumoto ang lahat ng pantay-pantay. Nangayos natin may mabuti na edukasyon, kalusugan at kapakanan ng ating mga pamilya at bansa, kailangan natin pagkikal pa ng mas maraming tao upang marinig sa pangalan ng ating boses. Nung una, akala ko hindi kailangan ng kababaihan ang pagboto. Ngunit nakita ko yung panunong at rason. Karapat-dapat kayo na mabigyan sa karapatang ito! Maraming salamat mga kaibigan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa kababaihan. Ito ay para sa kabutihan ng Magsitahimik kayo! Hindi yan mangyayari magpakailanman. Ang mga babae ay para sa gawaing bahay lamang. At dapat hindi ito magbabago, sapagkat ito na ang nakasanayan noon pa man. Ano? Wala ka bang puso? Sa tingin mo masaya ang mga babae sa buhay mo? Tumingin ka nga sa iyong paligid. Kaming mga kababaihan ang nagluluto, naglilinis, at nagsisilbing ilaw para sa aming pamilya. Ano nga ba ang kinakatukutan niyo? Bakit hindi niyo kami bigyan ng boses? Dahil ba sa ayaw niyong tapusin ang korupsyon at bigyan ng pantay-pantay na batas ang katauhan? Boo! Noong Abril 30, 1937, ginanap ang plebisito kung saan ang mga kababaihan ay nagpapasya sa kailangan magkaroon ng karapatang bumoto. Sa wakas, ito na ang araw na matagal natin hinihintay. Ang boto natin ngayon ay para sa kinabukasan ng babayan sa Pilipinas. Habang ginaganap ang pagboboto sa plebisito, unti-unting nababaala ang tatlong kaibigan sapagkat natakot sila na baka hindi matupad ang kanilang kamanang para sa bansa. Mga kaibigan, ito ay nakakatakot. Oo nga, baka natin ang pinaghirapan ay naging para sa wala. Mga kapatid, huwag kayong matakot. Alam kong kaya-kaya namin manalo. Nandito sa kamay ko ang resulta ng plebisito. Ang kababaihang pabor sa karapatang bumoto ay mahigit 447,000. Sa wakas, natanggalan na rin tayo! Narinig na ang boses ng kababaihan. Ito ay tagumpay ng pagkakaisa, tapang at pag-asa! Dahil sa determinasyon ng mga kababaihan, nakabit nila ang karapatang bumoto noong 1937. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng pintuan para sa mas pantay, mas maganda, at mas maunlad na lipunan. Ang boses ng kababaihan ay boses ng bayan! Ang ikatlong yugto, ang
Sa makabagong halalan, itinaos ang isang forum upang ipaliwanag sa estudyante ang papel bawat sandali ng pamalaan. At ipinakita ang tunay na kapangyarihan ay nagmula sa mamamayan. Magandang araw sa lahat at maligayang pagdating sa Pambansang Forum ng Kabataan ito sa Saligang Batas dito sa Malacanang. Layunin ng forum na ito ay tulungan ng kabataan ng unawaan at tutong sa ngayon ng pamahalaan. Ang ehekutibo, legislatibo at judikatura at kung paano nila pinapanatili ang balanse ng kapamilya. Bagamat hindi nakagalaw ngayon ang opisyal ng pamahalaan, tatalakayin pa rin natin ang kanilang mga nagpapel. Sa sistemang Pangulo ng Pilipinas, ang Pangulo ang nagbumuno sa ehekutibo at ipapatupad ng batas. Samantalang ang Kongreso ang gumagawa ng panakan ng batas. Sa ganitong paghahati ng kapangyarihan, naiiwasan ng pang-aabuso at nasisiguro ang maayos na pamahalaan. Inaasahan na sa forum na ito, mas uunawaan ninyo ang kahalaga ng inyong karapatan at tungkulin bilang kabataan ng mamamayan. Ibig sabihin po ba na hindi pwedeng magdesisyon ang Pangulo ng mag-isa? Tama. May separation of powers at checks and balances sa pamahalaan. Maaaring ibeto ng Pangulo ang batas, pero pwede i-override ng Kongreso at ang Korte Suprema ang magpapasya kung ito ay konstitusyon. Sa ganitong paraan, walang samay ang ibabaw. Sa forum na ito, nakilala natin ang iba't ibang sistema ng pamahalaan. Presidential, Republican at Democratic, unitary at bicameral systems. Ang lahat ng ito ay ginawa upang mapanatili ang kapangyarihan ng mga mamamayan. Bilang kandidato, saan nagmumula ang kapangyarihan namin? Sa ilalim ng konstitusyon, ang Pilipinas ay isang Republican at Democratic state. Republican, ang kapangyarihan ay nagmumula sa mga mamamayan. At Democratic, ang mamamayan ay may karapatang bumoto, magsalita at makilahok sa pamahalaan. Kahit sino sa posisyon, kami pa rin nagmumula ng kapangyarihan. Tama, ang mga opisyal ng pamahalaan ay likod bayan at ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa mamamayan. Samantala, ang Congress of the Philippines at the Cameral na binubuo ng Senate of the Philippines at House of Representatives of the Philippines upang masusing mapag-aralan ang mga panukalang batas bago ito maging pinag-batas. Pagkalipas ng ilang araw mula sa forum, handa na sila James, Steven at Ryan sa unang halalan ng pamamayan. Ngayon sa primary hall, susubukan nilang isabuhay ang karapatan at responsibilidad bilang botante. Naalala mo noong forum, doon natin pinag-usapan ang separation of powers at checking the balances. Ngayon, makikita natin kung paano gagamitin ang ating kapangyarihan sa pamamagitan ng pagboto. Magandang umaga. Kami ang tagapangasiwa ng halalan. Layunin namin na tiyakin na malinis at tapat ang bawat boto. Sigurado na yung rehistrado na kayo. Tinandaan yung valid ID at lahat ng kinakailangan dokumento. Then magsisimula na tayo ng gamit ng boto. Manitiling kalmado at sige lang ang mga industry. Ayos na! ID ready, balota ready. Tingnan naman natin kung paano talaga ang sinasagawa ang halalan. Manatili sa linya at taas ang kabay na may katanungan. Ay, parang wala rin naman epekto kung boboto ako. Hindi tama yun. Kung hindi ka boboto, hindi mo nagagamit ang karapatan mo bilang isang mamamayan. Tama! Sa mismong araw na ito, buhay ang konstitusyon. Oo nga! Ang saya! Tingnan natin ang balota! Anong number ulit yung shady? Huwag kayong mangulit, pero bawat bilog ay mahalaga. Recording mode on. Tingnan nyo, kami late, nilalantan ko kayo. Huwag puro record ako. Malaking responsibilidad ito. Shake the circle completely. Then submit your ballot. Ito na ang aking karapatan at responsibilidad. Sa mismong araw na ito, buhay ang konstitusyon at buhay ang demokrasya. Sige na nga, buboto na rin ako. Tama, sa bawat boto, buhay ang demokrasya. Kami ang mamamayan. Kami ang pinagmumula ng kapangyarihan. Sa bawat boto, sa bawat batas, sa bawat paninindigan, buhay ang konstitusyon at buhay ang demokrasya.